saan nga mag-distrito, lusong rektong sa santo, tay maong umungan tay to, tay ruangan marikpan to, ket makipuput kawak to, lusong rektong sa santo, lusong rektong sa santo, lusong rektong sa santo, may saan nga mag-distrito, lusong rektong sa santo, pururayet pagluganan, kudong tengket sunreka, injay ulet jay nga to, lusong rektong sa santo, lusong rektong sa santo, lusong rektong sa santo, may saan. Praise the Lord! Amen! Palakpakan tayo man ni Apo. Hallelujah! Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Nandito naman tayo para purihin, tambayan ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Before we go to service, Kamsat, lahat po tayo tumayo at kumanta tayo ng awit para sa ating Panginoon. Great and mighty. Hallelujah. Gadi maaramat, itinto man umay mangi pray. Iti first prayer Kapsat, umay to idalan ni Antipubit. Tapos itinto mangidalan di kanta ni brother nga John Lloyd. Kanta di kanta nga ko na nga. Amen. Buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan.
aramid mi amami aman nakabalin. Sukimaten tumunggal may sa kada kami amami na santuan ket dalusan na kami Apo Diyos. Tapnon may kari kami Apo Diyos na tungang isang wana mamami aman na santuan. Bendisyonan tumunggal may sa kada kami amami aman nakabalin. Iti aramid mi amami na santuan iti unlay na income aramid ay tata puti pangiday dayaw mikin ka amami na santuan bendisyonan nagti aramate mamami aman nakabalin. Jadi pen mo Apo Diyos nga ito nga mangilawlawag manin sa Apo Diyos bendisyonan kat aramate kay dayawa mamami na santuan. Kastamet Apo dahil si mga idalan nagsikanta mamami na santuan bendisyonan. Oh hallelujah mga dayaw sinagan mo. Bendisyonan tumunggal may sa kada kami Apo Diyos manipod ko nga naging ganat na tengan na Apo Diyos. Kitagyaman kami kan ka aramate man aramide man ang mga daway amami aman na kabalin katisay na malik nami manin na Apo kinatang kaya na prasyan. Isang Apo nga ito manin ang lawlawag kita ang daway katitin mo Apo. Yaman kami nga rin ka Apo. Kupang bisuhanin na dayaw gloria ka ng panagyaman. Nagtititawatek sinagan ni Jesus. Amen. Lord, madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Diyan pumanan tapno. Ito na naman ang panahon para purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede po bang tumayo tayong lahat Praise. at purihin ang Panginoon Hallelujah. na may galak at sigla. Amen. Hallelujah. Amen. Ang mga anak ng Panginoon malaya para purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Sa kasalanan at sa kalungkutan, pinawi niya ng lungkusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen. Malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Sa kasalanan at sa kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Sa kasalanan at sa kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
Lord, tunay na nararanasan namin ang kapangyarihan mo, Lord. Tunay na nararanasan namin ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay, Panginoon. Lord, pinupuri ka po namin, Lord. We worship you, Jesus. Lord, hallelujah. Lord, desire po namin, Panginoon, na purihin ka, Lord. Desire po namin na ibigay ang lahat ng aming kakayahan para sa iyong karangalan, Panginoon. Lord, this is our desire, Panginoon, to worship you, Lord. Yes, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Come on, church. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Yes, Lord. Hallelujah. Have your ways in our lives, Panginoon.
pangalan, Panginoon. Deserve mo lang, Panginoon, na bigyang papuri. Lord, hindi po sapat na ibinibigay namin yung best namin, Panginoon, para masuklian ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord. Para masuklian ang iyong binigay, Panginoon, na greatest gift, and greatest love, mga anak mo, Lord. Lord, we worship you, Lord. We glorify your name, Jesus. Lord, panghabang buhay na pinapapurihan namin ang pangalan mo, Lord, sapagkat ikaw ay laging nandyan. Lord, Panginoon, kayo po ang pinapapurihan. Kayo po ang binibigyan ng parangal, Panginoon. Lord, we worship you. And this is all we can have, Panginoon. This is all we can have, Panginoon. Ang mamuhay sa inyo, Panginoon. Lord, we worship you, Lord. Hindi po sapat ang mga kantang to, pero Panginoon, ito po yung best namin, Panginoon. Si kalangarudan apo Diyos, may tagtag ay kan may tantan of Lord. Let it out in Jesus' name. Amen. Hello po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating Saturday Live Devotion with Pastor Arch Aborita. And inanyayahan ko po sa atin ngayon ang ating Youth President na siya ang magbibigay ng introduction po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Panginoon ang tunay na nakabubuti dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nasa Zoom at nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo magkalayo sa isa't isa, ating layunin ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama natin ang ating messenger na si Pastor Gary Aborita mula sa Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyanahan namin kayong mag-comment ng amen para makita namin ang kayo kasama naming manood, at kung mayroon po kayong prayer request, maaari ninyong i-comment sa live o kaya naman i-message or PM ang ating official page na TFI Aninipan Flora Bayaw. Huwag kalimutan i-like, follow ang ating page para kayo ay laging updated sa mga gawain ng mga ating ministro. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda natin ang ating puso at sama-sama nating sabihin, taas ang pangalan ng ating Diyos ngayong gabi. At ulit po, magandang gabi po sa ating lahat. Praise. Okay. So, hallelujah. Okay. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Amen? So, sa ating pong mga kasama ngayon na nag-join online,
sa ating sa service po na ito, no, sa TFI Church Apayao. Amen. And sa mga naka-join po online sa iba't ibang place po. So, welcome po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. At pasalamatan po natin ang Panginoon dahil binigyan po tayo ng opportunity, privilege na makapag-fellowship po, no? Kahit online, makapag-fellowship tayo sa bawat isa, no? To serve one another. And ang pinakamahalaga sa lahat ay i-worship si Lord sa oras na ito. Kanina, tayo po ay umawit ng mga awit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So itong gawain po na to ay hindi po basta-basta, mga kapatid. Amen. So ito po ay eternal na mga bagay na ginagawa po natin na we are practicing. Pinapractice po natin. So dito po sa lupa, pinapractice po natin itong gawain nito dahil sa langit po ito po yung ating gagawin, no? Eternal po yung ating ginagawa sa gawain ito. Amen. Itong umaawit po tayo ng mga papurit pagsamba is isa po itong bagay na hindi hindi po nawawala. Amen. So ikaw, ako na nandito po naka na involved sa gawain ito, no? Malayo ka man o malapit, on-site or online, uh, glory to God. Amen. Sa buhay mo, sa buhay natin na nandito. Amen. Even po sa ating mga kasama, mga kapatid, no, other members of the church na wala po dito. So, to God be the glory kasi meron din po silang mga essential na ginagawa na nakaka-glorify din po sa Lord. Amen. So, whatever we do, amen, whether you eat or drink, ano man ang mga ginagawa po natin, we all, no, ginagawa po natin itong lahat for the glory of God. Amen po. So, muli po, good evening po, blessed evening po sa ating lahat. Amen. Praise God. So, nakita niyo po ba ang ating topic? Say amen po, no? Kung nakita po natin, say amen po yung yung sa topic po natin ngayon. So, ito po ay lang, actually short lang ito. Nakalagay naman, di ba? 3. Pagkasabi nga po, 3. Amen. So, 3 eternal and unchangeable truth. Amen. So, before po ako mag-start, ay kumustahin po natin ang ating mga katabi. Kung wala po tayong katabi, ang ating sarili, kumustahin natin. Ay, kumusta ka ngayon? No, baka hindi ka nakangiti ngayon. Baka may dinadala ka ngayon, di ba? Baka may pinagdadaanan ka ngayon. Amen? So, tayo po, sa harap po ng ibang tao, kahit sa harap ng ng kaibigan mo or kapatid mo mismo or kapamilya mo, sometimes hindi po nila makita yung yung problema mo. Ano po yung pinagdadaanan mo. Amen? So tayo po ay tao po tayo na mayroon pong nararamdaman, nararanasan. Amen? We have emotions, we have feelings. But um, yung katotohanan po dito is maunawaan natin na paano ko ba i-handle yung aking nararamdaman or nararanasan ngayon. Amen? Yung pinagdadaanan ko. No? So, ang Word of God ay 100% na source mo. No? 100% na dapat mong pagkatiwalaan na magkaroon ka ng trust sa Word of God. So, you are blessed na nandito po ngayon, nakikinig or nanonood na nagko-follow po sa ating po ngayon, sa ating pong gawain ngayon. Amen. For the glory of God. So, ang ating pong ang ating title is Three Eternal and Unchangeable Truth. So, ito po ay nakuha ko doon sa Old Testament sa Book of Second Chronicles. Kung meron po tayong mga Bible or physical Bible or kung meron po tayong Bible app, no?
Atin pong i-open yung Bible natin dito po sa Second Chronicles chapter. Sa chapter ano po, start from 14 hanggang 17 po na chapter. So ito po ay ano no 16 chapter, no? I mean from chapter 14 to chapter 16 po yung ating ito pong mga chapters na ating pag-aaralan, pag-uusapan. So tatlong chapter no. Sabi ko short pero long pala. Joke lang. Hindi po yan mahaba. So, ganun po kahaba yung context na na under po ng ating topic or based po sa ating topic. Amen? Kasi po ito pong three chapters na ito is isa lang po yung story, isa lang po yung context, isa lang po yung kumbaga yung sequence. Na kumbaga nakapulob dito yung lahat ng sequence ng isang story. Amen? So, three eternal and unchangeable truth. Diyan po sa based ng naka-based po diyan sa tatlong chapters na yan from chapter 14 to chapter 16. Amen? Chapter 14, 15, and 16. So, hindi po natin yan babasahin, no, yung three chapters kasi sobrang haba, baka abutin tayo ng 30 minutes. Di ba? So, since ang ating time is limited, so i-ano ko na lang po, i-narrate ko na lang po, i-summarize ko na lang po. Amen. Based po sa aking na-study. Based po sa understanding ko dito sa mga chapters na ito na aking pinag-aralan po. Diba? So, kung mayroon po kayong time, uh, pwede po niyong basahin ulit ito, aralin ulit ito sa time nyo no, na available. Amen. So dito po sa chapter 14, 15, and 16, ito po ay about po sa life ni Asa. So before ko pa magpatuloy, let us pray muna. Amen. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po Lord God sa oras na ito. Salamat Ama sa kabutihan at katapatan niyo sa mga buhay namin. We worship you Lord God, for you are God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are the God of the whole universe. You are the God who created all things. You are the God of our lives. Hallelujah. Salamat Lord sa oras na ito. Salamat sa privilege na kami Lord God ay makapag-worship sa iyo Lord through this service, O Lord God, online and on-site, Panginoon. We thank you also Lord dahil aming mga pag-aralan ang salita niyo, O Diyos, corporately, O God, as church, Panginoon. Salamat Lord. We come before you with a humble heart. Forgive us Lord sa aming mga uh, pagkakasala, pagkakamalit, pagkukulang, Panginoon. Patuloy, Lord, na i-open yung heart at mind namin. Kayo ang patuloy na mag-move sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, mag-move po kayo sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Pagharian nyo kami, Panginoon. At patuloy, Lord God, na kayo ang mag-speak sa amin. Patuloy na kayo ang mangusap sa amin, Lord God. We pray, Lord, sa aming pag-aaralan ng mga salita nyo, O Diyos. We pray in Jesus' name na matanim ito sa aming puso at isipan, Lord God. We pray in Jesus' mighty name na ang salita na aming mapakinggan, na pag-aralan, ito Lord God ay tanim sa puso at isipan namin at magkaroon ng bunga. At ito Lord God ay maranasan namin Lord. Hallelujah. The power of your word, even the power of your spirit Lord God. We pray na ang presence nyo maranasan namin Lord sa oras na ito. At kayong patuloy Lord God na manguna sa amin. Pagpalain yung bawat isa sa amin. Kayo ang patuloy na kumilos. Kayo ang patuloy na mag-glorify at mag-magnify. We adore you, we honor you. Holy Spirit, kayo ang mag-speak through us. Gamitin niyo lamang ako, Lord God, sa pagpapahayag ko ng salita niyo. At kayo lamang ang kanilang makita at marinig sa oras na ito. We give you all the glory, all the praises and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen? So, ito po yung ating topic, no? Ito po yung key verse na ating pag-aaralan. So, three chapters, pero ang kinuha ko lang is two verses. Di ba? So, ano po yung halaga nung three chapters na yon na dito lang po ako naka-stay sa two verses. Ano?
verse 1 and verse 2 ng chapter 15. Kasi ito po yung pinaka ano tawag dito sa Tagalog, buod, no? Ito po yung pinaka-essential na verse na ating i-dig deeper. Amen. So sa 2 Chronicles chapter 15 verse 1 and 2. No, basahin niya po muna natin. Chapter 15 verse 1 and 2. Now the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, and he went out to meet Asa and said to him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. Amen. Meron po sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Nakipagkita siya kay Asa at sinabi, Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong taga Juda at Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nanatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo. Amen? So, yun po yung ating mga verses na pag-aaralan ngayon, no? Pag-uusapan po natin. So, a short background of Asa. So, okay. So, a short background of Asa. So, sa chapter 14 hanggang chapter 16 po ng 2 Chronicles, ito po ay background ng life and life ni Asa as king nung nag-reign siya as king ng Judah. So si Asa po ay isang king, the third king of Judah. He was the third king of Judah after the division of the kingdom. No? Sa time po ni King Asa, siya po ay the third king of Judah. Kasi po sa time niya nung nag-reign siya as king, nung naghari siya bilang hari ng Judah, no? Instead of the whole kingdom of Israel, kasi sa time niya po divided na po yung kingdom of Israel, the whole Israel, no? Nung time ni Jeroboam at sino ba yung isa? So, sa time ni Jeroboam at saka ni Rehoboam, no? Ito pong dalawang king, sa time po nila is na-divide po ang whole Israel, the whole kingdom of Israel. Now, that time, ang kingdom of Israel po ay isa pa lang, no? From the time of Benjamin, then to David, then to Solomon. Pero pagdating po kila Jeroboam, Rehoboam, na-divide po ang Israel, no? So sa Northern Kingdom, sa northern part of Israel ay tinatawag po na the Kingdom of Israel, or sa iba sometimes tinatawag po siyang Ephraim or the Kingdom of Ephraim. Sa southern kingdom or southern part of Israel is tinatawag po siya na the Kingdom of Judah. So in the kingdom of Judah, ang nag-reign po doon, the third king of Judah is si Asa. So bakit po napakahalaga, or bakit po isa po si Asa na pinaka mahalagang king ng Judah noon? Bakit po isa po siya sa dapat nating pag-aralan, no? Kasi po si Asa po, siya po yung the third king of Judah na naging one of the righteous, no? Kasi po 'di ba si Abijah, and before kay Abijah si Rehoboam,
'di ba? Itong mga king na ito ay ano po, sila po ay ano hindi righteous. Sila po ay naging ano po wicked. But after Rehoboam and after Abijah, nung naging king si Asa, nag-reign siya as king of Judah. The third king of Judah was righteous. Siya po ay naging righteous. Siya po ang righteous king, no? Na sinundan nila Abijah and Rehoboam, no? Si David is naging righteous king and si Solomon naging righteous king, but Solomon, no, sa end ng life niya na nag-reign as king of Israel, uh, siya po ay gumawa rin ng kasalanan, no? Then after kay Solomon, sila Jeroboam, Rehoboam, then si Abijah, then si Asa. So si Asa po, siya po yung the third king of Israel according dito sa record sa Old Testament, dito sa 2 Chronicles 14 to 16. Itong life po ni Asa, si Asa po ay naging righteous king. So sa time po ng Israel, no, sa Old Testament, nung time ni Asa, because Israel, especially the kingdom of Israel or the kingdom of Ephraim, the northern kingdom, sila po ay naging idolaters. Say idolaters, no? Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Sinamba po nila yung mga carved images. Sinamba po nila yung mga mga idols, no? Yung mga idols noong panahon ng Kanaan, ng mga Canaanites. So, inano po nila, kumbaga ni-restore nila, no? Ni-restore po nila itong mga idols na ito. Mga mga idols ni Baal, ni Asherah, no? In-restore po ng Kingdom of Israel, the Northern Kingdom. Actually, bakit po um chinos ng Kingdom of Israel, the Northern Kingdom, na i-worship nila yung mga idols instead the Lord God of their ancestors, instead the Lord God of their fathers. Bakit hindi si Yahweh ang kanilang worship? Kasi po ito po ay para para maging insult sa Southern Kingdom of uh, Israel, the Kingdom of Judah. No? Kasi itong Northern Kingdom of Israel is sila po ay rebellious. They rebelled against the Kingdom of Judah or the southern part of Israel. Sa time ni David po, nagrebelde po itong mga tribes of Israel, the other tribes of Israel, no? Nagrebelde po sila against Judah. Itong mga Benjamite that time and other tribes of Israel. But sa time ni David, he won, no? He won the war against the other tribes of Israel. And sa time ni David, naging united ang 12 tribes of Israel. But after King David, no? Itong tribes of Israel, the 12 tribes is naging divided ulit. So sa time ni King Asa, God used him, no? Ginamit siya ng Panginoon para ma-restore ulit, no? Yung Kingdom of Judah. Though separate dati ang Kingdom of Israel at Kingdom of Judah, they are divided, but si King Asa po is isa po siya sa ginamit ng Lord na king para ma-restore yung yung belief nila, yung principle nila, yung law ng kingdom, ma-restore kung ano yung God's way, ano yung God's will sa kingdom nila, no? Na itong si King Asa, siya po ay sumunod sa sa salita ng Panginoon, no? Nung binasa po natin ang yung verse 1 at saka verse 2 sa chapter 15, di ba? Sabi doon, now the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded, and he went out to meet
Asa and said to him, "Hear me, sabi ni Azariah. Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin." No? Sabi doon sa Word of God. Kasi ito si King Asa, sinunod niya ang Panginoon. Sinunod niya si Lord. Siya po ay nag-obey sa Word of God na sinabi ni Prophet Azariah. Si Azariah po ay isang prophet that time, sa panahon, sa time ni King Asa. Di ba sabi doon sa next verse? The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you. Sinabi po ito ni Prophet Azariah as God revealed His word to Prophet Azariah to King Asa dahil nire-remind ni Lord si King Asa to trust with all his heart, to trust with all his whole entire being. Na itong si King Asa, nire-remind siya ni Lord na trust in me. Sabi ni Prophet Azariah na ikaw ay mag-trust kay Lord ng buong puso mo. Bakit? Kasi itong si King Asa ay naging victorious sa war against Ethiopia, no? Ethiopia. Sa sa chapter 14 mabasa po natin dito na ito si King Asa po, siya po ay nag-establish, no? Nag-establish po siya ng mga bagay na makakapagbigay ng foundation na itong Kingdom of Judah is magiging strong. Amen. Sabi doon, therefore he said to Judah, no? Sabi dito sa verse 6 sa chapter 14 and in verse 7, no? Chapter 14 sa verse 6 and verse 7 sabi dito, and he built fortified cities in Judah, for the land had rest. He had no war in those years because the Lord had given him rest. So, nung time po na nag-reign si King Asa as King of Judah, wala pong nangyaring war during his time for 10 years. Amen? Then after, therefore he said to Judah, let us build these cities and make walls around them, and towers and gates and bars, while the land is yet before us, because we have sought the Lord, no? Sinik nila si Lord, our God. We have sought Him, and He has given us rest on every side. So they built and prospered. Nung nag-reign si King Asa, he sought the Lord. Sinik niya si Lord. No, kaya nga siya yung first king, as the third king of Judah na naging righteous. No? The king before him, those kings before him ay hindi po righteous. Sila po ay wicked kings. Amen? So, after 10 years po, nagkaroon po ng war. No? Lumusob po ang Kingdom of Ethiopia, itong mga Ethiopian po. Si Zerah, isa po siyang king ng Ethiopia. Isa po siyang Ethiopian, no, from the Kingdom of Ethiopia. Meron po siyang 1 million na army. According dito, meron po siyang 1 million na army and 300 chariots. 'Di ba? Ang chariots po is kumbaga sa modern times, sa panahon ngayon is ito po yung mga tankers, no? Mga trucks, mga army trucks, kumbaga na may mga daladalang mga canyons. Amen? So, in short po, naging victorious po dito is si King Asa ng Kingdom of Judah against the King of Ethiopia, no? So si King Asa po, ang army po niya is 580,000 men, no? 580,000. So si King Asa po, ang kanyang army is half only, no, than the King of Ethiopia. Ang King of Ethiopia, meron po siyang million of armies. Si King Asa po is po siya 580,000 lang, no? And meron pang mga chariots. Itong si Zerah, the King of Ethiopia. So sa life po ng pag-reign ni King Asa, siya po ay naging victorious sa first chapter ng kanyang pag-reign sa Kingdom of Judah.
And the Lord told him, yeah, the Lord reminded him, no, through the prophet Azariah, na hear me or hear the word of the Lord. Sabi, no, the Lord is with you while you are with him, no? If you seek him, he will be found by you according dito. So sabi sa verse 3, for a long time Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law. But when in their trouble they turned to the Lord God of Israel and sought him, he was found by them. Amen. So nung before King Asa, wala pong true God ang Israel. Wala pong tunay na Diyos ang Israel. Before King Asa, wala pong nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos or nagtuturo ng kung ano yung law of God, ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Wala silang sinusunod na law. Ibig sabihin nagkaroon ng lawlessness ang kingdom of Israel nung time na yon. Amen. Then itong si King Asa po is sinunod niya kung ano yung sinabi ni Prophet Azariah. Amen. Then sa Kingdom of Judah po is mayroon po dong mga temples, may mga altars po na galing pa sa mga idol worship. So ito si King Asa po, ang ginawa po niya, pinutol niya itong mga idols na ito, sinunog niya. Amen. Winasak niya according dito sa chapter 15 to 16 o chapter 15. Winasak niya. Even po ang kanyang mother na na queen. Amen. Kasi itong mother niya meron siyang obscene image na wino-worship, an idol worship, no? Itong mother niya at saka yung Kingdom of Judah and part of Benjamin is may wino-worship pa sila ng mga idol worship. So ito si King Asa, nirestore po niya ang Kingdom of Judah. Nireform po niya ang Kingdom of Judah. Amen? So, bumalik sila sa the one true God, to the Lord, the God of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? So, si King Asa is naging righteous that time. So, sa middle chapter ng kanyang pag-reign sa Kingdom of Judah, from his first chapter to the middle chapter of his reign in the Kingdom of Judah, si King Asa po is naging righteous king. No? He obeyed the word of the Lord, the will of the Lord, the way of the Lord. Amen po? But after, no? After, si King Asa po is hindi po siya naging fully sa pag-trust kay Lord nung papatapos ng kanyang pag-reign sa Kingdom of Judah. Kumbaga, the last chapter of his reign in the Kingdom of Judah, si King Asa po is hindi na siya fully nag-trust kay Lord or 100%. So before ko ipagpatuloy yan, sa next slide po tayo. So, based po doon sa binasa natin sa verse 1 and verse 2 ng chapter 15. Sa next verse, 'di ba? Sabi doon, the Lord is with you while you are with him. Ito po yung mga promises ng God to Asa and all Judah and also Benjamin. Amen. Na ang sabi po is, the Lord is with you while you are with him. Pakisabi nga po, the Lord is with you while you are with him. Amen. Sabihin mo po sa katabi nyo, the Lord is with you. So ang sabi po ni Prophet Azariah, as the word of God says kay King Asa, the Lord is with you while you are with him. Ano po ibig sabihin dito? Si King Asa and all Judah and Benjamin, as long as sila ay nanatili sa Panginoon,
ang Panginoon mananatili sa kanila. So, every time God promised, every time po na si Lord magbibigay sa atin ng mga promises or magbibigay siya ng mga promises, bago niya tayo bigyan ng mga promises or iparanas yung mga promises ng Panginoon sa atin, na pag sinabi ng Lord, I am with you or I will be with you, but, pag sabi nga po, oh, hindi po paniki. No, pagka tayo mayroon pong inutusan po tayo, inutusan tayo ng ng nakakatanda sa atin or ng magulang natin or even pag inutusan ka ng pastor or I don't know, no? Sometimes pag sinabi mo, pakikuha nga ng ganito, ganyan, sasabihin nyo, ba't ako? No? Di ba? Nagiging paniki tayo, pero dito, iba po yung sinasabi ng Panginoon. The Lord is with you, but sabi dito, while you are with Him. But kung ikaw ay nanatili sa Panginoon, no? Kung ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tayo po mga tao, meron po tayong kanya-kanyang way. May kanya-kanya po tayong will. Meron po tayo kanya-kanyang desire, plan, di ba? So, ibig sabihin po, bawat tao may kanya-kanyang daan na sinusundan, na tinatahak, na dinadaanan. Meron pong kanya-kanyang daanan ang tao. Meron pong kanya-kanyang plano ang tao. But, no? We have God. We have Lord. And the Lord is with you. And since nung time na nakilala mo si Jesus, since nung time na tinanggap mo si Jesus, sabi mo, Lord, I accept you. Lord, I believe in you. That you Jesus, you are the Son of God. You died on the cross of Calvary. Amen. You bought me with a price. Price ng blood ni Jesus. The precious shed blood of Christ on the cross of Calvary. Amen. The precious shed blood of Jesus Christ. Nasabi mo, Lord, kinikilala kita at tinatanggap kita, Jesus, that you are my Lord and my Savior. Not just my Savior, but my Lord. When the Lord says, the Lord is with you, so si Lord po nasa atin, nananahan sa atin, nagahari sa atin. So ngayon, since God is our Lord, so His Lordship must reign. Amen? His Lordship must reign. So ang ano po ang Panginoon, ang kanyang kalooban, yun dapat po ang maghari. Ang kalooban ng Panginoon, yun po dapat ang masunod at mangyari. Amen. Ano po yung aking pinupunto po dito? Ano po yung aking sinasabi? Na kapag po tayo ay nasa Panginoon, regardless po kung gaano po kahalaga yung ating mga pinaplano sa buhay, mga dinidesire sa buhay po, gaano ka man ka-busy, if God is your Lord, you must follow Him. You must obey Him. Whatever happens, you must obey Him, mga kapatid. You must follow the word of the Lord. While you are with Him, so ang Panginoong Diyos po, sasamahan ka niya. Do ang Panginoon po ay hindi po nawawala sa atin. Because God is everywhere. Pakisabi nga po, God is everywhere. Yeah, amen. Because God is omnipresent God. No? Sabi nga ni King David, kahit ako ay pumunta sa ilalim ng lupa or saan man ako pumunta, saan man ako magtago, O Lord, nandun ka. Paraphrasing, sinasabi ni David, no? Inimphasize ni David na si Lord kahit saan nandun po siya. Bakit? Because He is God. God is outside the universe. Si Lord po ay gumawa, siya po ang lumikha ng universe. Alam niyo po, na-amaze ako sa science ngayon kasi um, meron pong study ngayon ang science. Di ba, napakaraming study ng science. Meron pong study ang science ngayon na hindi po nila ma-explain bakit po ang universe nag-i-stretch out. Amen? Nag-i-stretch out po ang heavens, yes. Ang universe nag-i-stretch out po. Ibig sabihin, umuunat. Alam niyo po yung lastiko, di ba? Yung pag ginanon nyo, umuunat siya.
So sabi ng science na based sa kanilang study, bakit daw ang universe parang lumalawak nung lumalawak? Hindi nila ma-explain ano yung nangyayari sa universe. Bakit siya lumalawak? Hindi po siya nag-stay sa kung anong laki niya. Lumalaki po ang universe ng lumalaki, lumalapad siya. So according to the word of God doon sa book of Isaiah, sabi doon, He stretched out the heavens. Amen? Sabi doon sa word ni Lord na ang heavens is inuunat ng Panginoon nung nilikha ng Panginoon ang kalangitan, no? Ang heavens, ang universe, lahat ng mga bagay, siya po yung may siya po yung cause kung bakit umuunat ang universe, bakit lumalapad, bakit lumalawak. So hindi ba kayo nagtataka kung ang bakit ang Panginoon nasa lahat ng dako? Alam niyo po ang Panginoon ay nasa TFI Church Apayao. Ang Panginoon po ay nasa mga nanonood online, no? Si Lord katabi nyo. Amen? Si Lord nasa puso nyo. Ang Panginoon nasa unahan nyo, nasa likuran nyo. Ang Panginoon nasa kalagitnaan nyo. Amen? Kasama natin ang Panginoong Diyos. Whether you like it or not, whether you believe in Him or whether you do not believe in Him, in-acknowledge mo man si Lord o hindi, kasama mo pa rin ang Panginoon. Kasama mo siya. Pero, meron pong kondisyon na ang blessing ng Lord, ang protection ng Panginoon, the full security, the full safety, the full protection, the presence of God, the very presence of God, doon mo lang po mararanasan if you are with Him always, if you are obeying. Kung ikaw po ay sumusunod sa Panginoon, sinusunod mo po ang salita ng Panginoon, nakikinig ka po sa Kanya, like ikaw, you are serving in the church, you are serving with your neighbors, no? Ikaw po ay gumagawa ng kabaitan, kabutihan, not to be saved. Amen? Gumagawa ka ng kabaitan at ng kabutihan because you are glorifying God and because you are already saved. A saved person, ang tao pong ligtas na, ay meron pong pinoproduce or nagpuproduce po ng good deeds or good works. Yan po ay dahil sa bunga ng banal na espiritu. Kapag po ang bunga ng banal na espiritu po ay nagmanifest sa buhay natin, sa atin, sa puso natin, na dahil sa kabaitan ay yung kabaitan natin at kabutihan natin ay bunga ng banal na espiritu at bunga na ikaw ay naligtas na. Amen. Through faith in Christ Jesus. Amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, the Lord is with you while you are with Him. No? Ang ating pong topic nung last week, proofs of abiding in Christ. Kapag nag-abide ka po kay Christ, kay Jesus, sabi mo, I am a Christian. No? Pakisabi nga po sa sarili nyo, I am a Christian. Yes, but what if you are just claiming a Christian as a Christian? You are just confessing na I am a Christian, but the way you live, no, the way you walk, paglabas nyo po ng church, pagkatapos po natin makinig ng preaching ng Word of God, pagkatapos po natin makinig ng sharing ng Word of God, yung buhay po natin is bumabalik tayo sa dating buhay. Or ikaw, niligtas ka na ng Panginoon, tinanggap mo ng Panginoon, kinilala mo na ang Panginoon, pero binabalikan mo pa rin yung buhay mo dati. Binabalikan mo pa rin yung kasalanan mo dati. Amen, mga kapatid? So, if you abide in Christ, you must abide in His word and obey His word. Sabi, blessed are those who hear these words. Pinagpala ang mga tao o ang sinuman na nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod. Amen. Praise God. So yun po ang isa po sa eternal and unchangeable fact, mga kapatid, na ating nalaman ngayon. Number 1, no, na si King Asa or si King Asa, ang Lord ay nasa kanya kung siya ay mananatili sa Panginoon. It means kapag siya ay nanatili through his obedience to the word of the Lord. Amen. So tayo po as Christian, God is with us. God is within us. Amen. Ang Holy Spirit po nasa atin. So dapat po tayo ay makinig. Ano po yung sinasabi ng Holy Spirit? Ano po yung sinasabi ng Word of God? Amen? So number 2,
God's promises to Asa or Asa and all Judah. Number 2, if you seek Him, He will be found by you. If you seek Him. No, say seek. No, pag sinabi po natin seek is hanapin. Kapag hinanap mo po ang Panginoon, amen? Naririnig niyo po ako? Kapag hinanap po natin ang Panginoon, mahanap po natin siya. Kasi po, ang timeline po ng Lord sa panahon natin is siya po ay open pa. Siya po ay available pa. Huwag po natin antayin yung time na God is not available. His voice is not available. His word is not available. The Bible is not available. Antayin mo ba na dumating ang Antichrist, magharing Antichrist bago ka magbasa ng Bible? Bago ka mag-aral ng Bible? Bago ka mag-serve ulit kay Lord? Bago ka bumalik sa church? Bago pumunta sa church? Mga kapatid, unang-una, you are the church. Amen? You are the church. Tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon. You are the church. And hindi ka matatawag na church kung hindi ka magiging part ng other members of the church. Amen? Yes, you are the church, but the church is composed of, amen, of many believers, many members. So ikaw ay part of the church and you are the church also. Amen? So, bilang church, mga kapatid, bilang church, regardless po kung gaano po tayo kadami o kaunti, ang tawag po sa atin is church. Dapat po ay ating malaman at maunawaan na ang church po, hindi po yan building ha. Ang church po hindi po yan place ha. No? Yes, we go to a building or a place called church because in that building, in that place, the church is gathering. The church is worshiping. No? Doon nagagather ang church, doon nagfe-fellowship ang church. Ang tawag po sa TFI Church Apayao is the church in the house. Yan po yung sabi sa New Testament, nung nasa house pa lang, household pa lang ang church. Alam niyo po, ang church hindi po ang malaki. Ang church po, maliit man o malaki. Amen? Kahit ang church po ay nasa lupa lang ng bahay, church po ang tawag niyan. Amen? Kahit po ay nasa ilalim lang kayo ng punong kahoy, nagagather, church po ang tawag niyan. Amen? The church, ang church po sa ilalim ng puno, no? No? If you seek Him, He will be found by you. Amen? Mahanap po natin ang Panginoon kung tayo'y hahanap sa Kanya or hanapin natin siya. Kapatid, ang tinutukoy po natin dito is our eternity, our salvation. Marami pong mga tao ang wala pang salvation. No? Marami mga tao ang nakaalam na or nalaman na nila na si Jesus bumaba sa lupa. Oo, napako si Jesus sa cross, namatay si Jesus sa cross. Oo, salvation ang ginawa ni Jesus sa mundo. But the question is, did you seek Jesus? Nakita nyo na po ba ang Panginoong Hesus? Kasi kung nahanap nyo na ang Panginoong Hesus, nagbago na po ang buhay nyo. Kasi ang taong humahanap sa Panginoon, nababago ang buhay niya. Kapag hinanap po natin ang Panginoon, saan po natin siya hanapin? Sa salita niya. Sa salita ng Panginoon, sa Bible Scripture, sa Word of God, hanapin po natin si Jesus, ang Panginoon. Kapag hinanap po natin si Jesus, mahanap po natin ang kanyang daan, mahanap po natin ang katotohanan niya, at mahanap po natin ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi si Jesus. Ang pangalan ni Jesus ay pangalan na walang kapantay, walang kaparehas para tayo'y maligtas, mga kapatid. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay wala sa religion. Amen? Ang kaligtasan ay na kay Jesus Christ. Ang kaligtasan ay nasa name ni Jesus Christ. And through hearing the gospel, through hearing the word of God, doon po tayo masisave at doon po tayo magkakaroon ng faith kay Jesus. Faith means believing and trusting in the Lord Jesus Christ at kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Siya po ay napako, namatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa iyo at para sa iyo, mga kapatid. Dahil ikaw ay inibig ng Panginoon, ikaw ay nagkasala,
ngunit ang Panginoon inibig ka, ayaw niyang ikaw ay mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, makasama ka niya doon sa paraiso, doon sa kaharian ng Diyos, makasama ka niya. Kaya ang ginawa ng Diyos, bumaba siya sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ni Jesus, at si Jesus, siya ang umako sa kasalanan na dapat ikaw ang dapat na mapako dun sa krus, ikaw ang dapat na mamatay dun sa krus. But it is still not enough, mga kapatid, na ikaw ay mapako sa krus, mamamatay sa krus, dahil hindi ka perfect, hindi ka pasok sa standard of God. The standard of God is perfection, and God requires perfection. Amen. Gusto niya ang innocent blood. Gusto niya ang perfect blood. Kaya Jesus, He is enough. Amen. Jesus is enough. He is the perfect sacrifice, the perfect lamb. He is the perfect God. Amen. He is the perfect man na nabuhay dito sa mundo, mga kapatid. Siya ay nabuhay as perfect, holy, sinless. Amen. Kaya if you seek Him, He will be found by you because He is still available and He is worthy to be sought. Amen. He is worthy na hanapin, kapatid. He is worthy na kilalanin, kapatid. He is worthy na tanggapin sa buhay natin dahil siya ang may likha sa atin at siya lamang po ang karapat-dapat na magmay-ari ng buhay natin. Your life belongs to Him. Your family, your friends, anak mo, asawa mo, kapamilya mo, kaibigan mo, or kayamanan mo, anong mayroon ka, that is only a part of your life. But Jesus is your life. Pakisabi nga po, Jesus is your life. Amen. Seek Him like King Asa, and all Judah. They sought the Lord. No? They sought the Lord. Hallelujah. Number 3, God's promises to Asa or King Asa and all Judah. Number 3, if you forsake Him, He will forsake you. Ito po yung warning ni Prophet Azariah. No? Ito po yung warning ni Prophet Azariah kay King Asa. No? If you forsake God, if you forsake the Lord, if you forsake Jesus, He will forsake you. You will not hindi mo ma-feel, hindi mo ma-experience ang kanyang presence if God will forsake you. Yes. If you forsake Him, He will forsake you. Kapag ang Panginoon nasa atin, yes, mararanasan natin siya. Nararanasan natin siya palagi. Amen? Kapag ang Panginoon, nilayuan ka ng Panginoon dahil nilayuan mo siya, actually, the point is, ikaw ang lumayo sa Kanya. Diba? If you forsake Him, He will forsake you. It means hindi siya magpaparamdam sa iyo. Hindi niya ipaparanas yung presence niya that He is with you. He is within you. God is with you. God is everywhere. Amen? It means na si Lord, nasaan man tayo, nandun siya. So it means, technically, kasama natin ang Panginoon, but not individually, not personally. Amen? Kaya hindi mo siya mararanasan kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ay lumayo sa Panginoon, ikaw ay tumalikod sa Panginoon. Amen? So sabihin niyo po sa sarili niyo, or sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong lalayuan ng Panginoon. Isa pa, huwag mong tatalikuran ng Panginoon. Amen? So, ito po yung 3 promises of God. The 3 eternal and unchangeable truth of God's promises to King Asa or King Asa and all Judah and also Benjamin, to the Israel, to the Jews. Amen? During his reign in the kingdom of Judah. Bakit ito yung number 3 na winarningan siya ni Lord? Through the prophet Azariah. Alam niyo po, pag si Lord nagbigay ng promise sa'yo, meron niyang kondisyon, meron niyang warning. Amen? Ang word of the Lord is, meron niyang whole context. Ang message, may promise, may warning. Amen? Meron niyang command, no? Sa word of God, meron niyang the message, yung command, andun yung promise, but andun din po yung warning.
Hindi po si Lord nagbibigay ng blessing sa iyo na wala siyang kondisyon. No? Kapag ikaw wala ka sa Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi ka pupunta ng church, hindi ka nag-aaral ng Word of God, hindi ka nagbabasa ng Word of God, wala ka sa Panginoon, na backslide ka or nag-backslide ka, tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon, tapos dumami ang blessing mo, na-promote ka sa trabaho, lumaki ang business mo, wala kang Lord, pero ikaw ay naging mayaman, magtaka ka, kapatid. Kasi ang Panginoon, every time God will give you blessing, every time God will give you provision, every time God will prosper you, every time God will allow His promises na ma-experience mo, mayroon po yung kondisyon. Nasabihin ng Lord, but follow my word. Obey my word. Amen? But live according to my way. Live according to my will, not on your own way, not on your own will, kapatid. Amen? Ito si King Asa. Sabi ko po kanina, 'di ba? Itutuloy ko yung background niya. Si King Asa po, nawala po ang kanyang pag-trust kay Lord ng buong puso niya. Bakit? Siya po ay nakipag-alay. Ano po siya, nagipagkaibigan po siya doon sa doon sa King of Syria, no? Sa Kingdom of Syria. Amen. Nakikano po siya na kampi. 'Di ba sa panahon natin yung mga political leaders, mga world leaders like si Trump. So si Trump, mga allies niya yung mga taga Middle East kasama Israel, no? Kahit nag-aaway ang Israel tsaka ang ibang ibang neighboring country ng Israel, no, yung Middle East, no, which is the neighboring country of Israel, kahit nag-aaway-away sila, nagwa-war, no? Pero under sila ng control ni Trump kasi si Trump, siya yung nagli-lead sa group nila, yung tinatawag na NATO, 'di ba? Na hindi sila basta-basta yung parang maglalaban-laban kahit yung isa may war sa isang country, no, na under pa rin ng kanilang allies. Hindi sila basta-basta naglalaban-laban kasi meron silang tinatawag na peace treaty na approval, may approval dapat. Amen. Katulad dito kay King Asa ng Judah na nagipag-alay siya sa king ng Syria, but si Lord nag-warn siya kanya na mag-trust ka sa kanya, mag-trust ka sa akin, no? Through the prophet Azariah, sinabihan siya ni prophet Azariah sa mga susunod na mga verses na ang word of the Lord is dapat pagkatiwalaan mo, magtiwala ka sa kanyang salita, mag-trust ka kay Lord, mag-trust ka sa word ni Lord, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Kaya nga sabi, if you forsake him, he will forsake you. Because King Asa forsake God. So God allowed him, no, na matalo sa war. Itong sumunod po ng mga chapter, itong chapter 16 po is nagpadala po ang Panginoon ng ng panibagong prophet. Pero nagalit po si King Asa, no, sa prophet nito. Tawag dito, nagalit siya na dito sa verse nito is si King Asa sa sobrang galit niya dito sa prophet nito, I think pinatay niya, no? Kasi hindi niya nagustuhan yung message ng prophet. Kasi nga winarningan siya ng prophet. Bakit ka hindi nag-trust kay Lord? Bakit ka hindi sumunod sa salita ng Panginoon? Bakit binitawan mo ang salita ng Panginoon? Bakit hindi mo pinanghawakan ng buong buhay mo ng paghahari sa Kingdom of Judah? Kaya the last chapter of King Asa's reign in the Kingdom of Judah, siya po ay nag-fail. Amen. Nag-fail po siya. Nag-fail po siya. At ano po yung consequences? Si King Asa po ay nagkaroon po siya ng illness, disease, hanggang namatay po siya. Alam niyo po, ang sabi po ng prophet dito, ang next na prophet na paraphrasing no, na bumalik ka sa kanya, lumapit ka ulit sa kanya, magpakumbaba ka sa kanya sa Panginoon. Pero si King Asa is nagalit, hindi niya sinunod ang sinabi ng prophet. Para instead na gumaling siya, gagaling pa sana si King Asa, mabubuhay pa sana siya, namatay siya kasi hindi siya sumunod sa salita ng Panginoon. No? If you forsake God, may consequences po, kapatid. If you forsake God, there is a consequences.
Because if you commit sin, no, consequences will follow. No, even if even if you repent, meron pong consequences. Kasi yun po yung bunga ng kasalanan, di ba? So, if you forsake God, tayong lahat po is nag-forsake kay Lord noon, nung wala pa tayo kay Jesus. Amen? Pero nung na kay Jesus na tayo, hindi na natin siya finosake kasi nag-follow na tayo sa Kanya. Amen? So, application. As a person that is in Christ, the Spirit lives within us. We should understand that God takes residence in our hearts. Amen? So, bilang isang Kristiyano, as a believer and follower of Christ, ikaw na nakikinig at nanonood, you are the person na pinananahanan ng Panginoong Hesus. The Holy Spirit is within you. Nananahan ang Holy Spirit sa iyo. Now, according sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 through 20, nasabi dyan na you are the temple of God. You are the temple of the Spirit of God. You are the temple of the Holy Spirit, sabi sa verse John. Amen? Na ang Holy Spirit, He takes residence in your heart. So, ang nagmamayari ng puso mo, pagmamayari na ng banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu, since siya na ang nagmamayari, nagahari at nananahan sa puso mo, it means siya na ang nasusunod at siya na dapat ang masusunod. Kapatid, kailangan mo lang po ma-remind ka. Kailangan lang po natin ma-remind tayo ng Panginoon sa kanyang salita na since ang Panginoon nananahan sa atin, nagahari at nanatili na sa ating puso, na yun dapat ang makita sa buhay natin. Yun dapat ang maranasan sa buhay natin. Na yun dapat ang mag-reflect, amen, sa buhay natin. Ang Holy Spirit, ang fruit ng Holy Spirit. Amen? Na dapat tayo ay dapat Christ-like na. Dapat sumusunod na tayo kung ano yung pinapasunod ni Jesus Christ. Amen? Na kapag ang Holy Spirit nasa iyo, pag may-ari ka niya, wala kang magagawa kung ano yung gagawin ng Holy Spirit sa iyo. At kailangan mo din po malaman at maunawaan na dapat makinig ka kung ano sinasabi ng banal na Espiritu sa pamagitan ng banal na salita ng Panginoon. Kailangan po isik mo ang Holy Spirit. Kailangan mo pong kilalanin ang Holy Spirit sa buhay mo. Hanapin mo ang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid. Amen? Number 2. Ang ano ko po dito, sorry sa ano. Seek Him always. Or seek Jesus always. Amen? Sa Matthew chapter 7 verse 7, nasabi doon, di ba, na seek and you will find. Amen? Seek and you will find. Sabi sa ating napag-aralan kanina na if you seek Him, He will be found by you. Even from Old Testament to New Testament, God is commanding us consistently to seek Him always. Amen? It means na hindi natatapos doon nung kilalanin mo si Jesus, nung tanggapin mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, na Lord Jesus, you are my Lord. Hallelujah. You are my Savior. Hallelujah. Sabihin niyo po, Jesus, you are my Lord. Isa pa, Jesus, you are my Savior. No, since Jesus is our Lord, so the Lordship of Christ must reign. Amen? Must reign. Dapat maghari ang Lordship of Christ. Ang Lordship of Christ, yun po yung pagsunod sa kung ano yung kalooban ni Jesus sa buhay natin, kapatid. Sabi ni Jesus, not all who calling me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only those, no, who follows the will of the Father who is in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, sabi ni Jesus, ay makakapasok sa kingdom of heaven kung di sumusunod lamang sa will of the Father na nasa heaven. Sabi pa ni Jesus, why you are calling mo, Lord, why you are calling me, Lord, Lord, and you are not obeying my commands. Amen? So, seek Jesus always. Follow Him. Obey Him, kapatid. Number 3, the Lord warns to those who turn back to God. Or who turned their back to God.
Kasi po, kapag ka tumalikod ka sa Panginoon, marami pong mga consequences. Amen? Wala pong security, wala pong safety, wala pong protection, wala pong blessing kapag ka lumayo ka sa Panginoon. Eh, di ba, sabi mo, di ba, may mga tao na pag lumayo sa Panginoon, mas yumayaman. Mga taong lumalayo sa Panginoon, mas dumadaming blessing. Bakit, Lord, ako anak mo ko, Panginoon? Bakit ako naghihirap? Sa Panginoon na hindi na nag-church, bakit mas nagiging maganda yung buhay niya? It means, it means hindi na siya dinidisturbo ng devil. Halaka, lagot ka. Kapatid, matakot ka kung hindi ka dinidisturb ng devil. No? Pag wala kang pagsubok, pag wala kang problema, pag wala kang pinagdadaanan, pag hindi ka nag-struggle, wala kang trouble, ano yung sinasabi mo? No? Ano sinasabi mo? Dapat pag na kay Lord tayo, may peace tayo. Yes, may peace ka. Kaya nga, you have peace. No? God gave you peace. Binigyan ka na ng Lord ng peace kasi alam ng Lord na may pagdadaanan kang pagsubok, problema, struggles, troubles, storms sa buhay mo, kapatid. But because of the peace of God na nasa iyo, nararanasan mo, manatili kang rested, calm. Amen? Mahinahon, may kapayapaan, may kagalakan, kasi ang peace of God nasa iyo. You have peace with God, and also the peace of God is within you. Amen? At magiging victorious ka. Pero kung ikaw, kapatid, hindi ka, tawag ito, wala kang naranasang problema or konti lang, or something ba, nung nasa Panginoon ako, nung nag-church ako, ang dami kong problema. Nung wala na ako sa church, wala na akong problema. Ay, magtaka ka, matakot ka. No? Sabi nila, maghihirap ako kung sabi nila parang magiging worst ang buhay ko pag lumayo ko sa Panginoon. Bakit ngayon nag-enjoy ako sa life ko? Magtaka ka, kapatid, kung nag-enjoy ka sa life mo na wala ka sa Panginoon, no? Kapag ka tumalikod ka sa Panginoon, lumayo ka sa kanya, nagtago ka sa kanya, delikado po 'yon. Kasi po ang Panginoon, may promise siya, but may condition siya. May warning siya. Kasi kahit sa buong buhay mo, nag-serve ka kay Lord, na-save ka, at ngayon nag-serve ka, sa huling araw mo ng buhay mo, bago ka mamatay, lumayo ka sa Panginoon, useless. Amen? So conclusion, whoever seeks God with a whole heart finds Him. As long as he remains in that relationship, he does not forsake God. So, nung kilalanin natin si Jesus, mga kapatid, nung tanggapin natin siya sa buhay natin, sa puso natin, siya na yung, since siya yung may likha at siya yung may-ari ng buhay natin, yung relationship natin sa Kanya is nabalik. Amen? Bumalik yung relationship natin na noon, na mayroon tayo dapat noon pa, pero naputol dahil sa kasalanan. But through Jesus Christ, binuo niya ulit tayo. Through Jesus Christ, pinagdugtong niya ulit yung relationship na naputol, nadugtong ulit, kapatid. Kaya, if you remain in that relationship with God, no? You will not forsake God if you will not forsake Him. Amen? Kapag sinik mo siya, si Lord, ng buong puso mo, mahahanap mo siya. Amen? There is no such thing as God being with those who do not remain with Him. Sabihin niyo po yan sa sarili niyo, kapatid. Sabihin po natin sa sarili natin, kapatid. There is no such thing as God being with those who do not remain with Him, who do not remain with God, who do not remain with Jesus. So, let us remain in the Lord, in the word of the Lord. Let us continue to abide, continue to serve Him. Amen? So, patuloy natin na encourage ang bawat isa, online, on-site, amen, especially po sa TFI Church Apayao, na i-encourage natin ang bawat isa na hindi tayo magpapadala sa anong sinasabi ng tao, amen, mga negative na sinasabi ng tao, discouragement na sinasabi ng tao. Pag sinabi ng tao sa inyo na hindi kayo magpa-prosper, hindi kayo magpapatuloy, wag kayo diyan kasi hindi naman yan maganda yung lugar na yan.
No. Ang church po ay kayo. Amen. Hindi po ang building, hindi po ang place. Ang church po ay kayo. Amen. Ang church po ay kahit saang dako nandun, no? The church in the house. Amen. The church in Apayao, in Manila, in the Philippines, in UAE, in USA, in the Middle East. Kahit saan po, no? Ang church po ay hindi nanatili sa isang lugar. Amen. Ang building po, mananatiling building pag walang church. Church building, kasi ang church nagagather sa building niyan, sa place na yan. No? I am the church. I will, pupunta ako sa church. Kasi nga, nandun ang church eh. Andun ang mga tao na kasama mo, na mga kapatid mo kay Kristo. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. Sige po, let us pray. Tayo po ay tumayo. Amen? At patuloy po natin na i-realize, patuloy po natin na unawain ang salita ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Ang salita ng Diyos, sometimes masarap, sometimes mapait. Ang salita ng Diyos, sometimes po maganda sa ating pandinig, sometimes masakit sa ating pandinig. Amen? Ang word of God, ang gospel, sometimes nakaka-offend. Or most of the time, the gospel is offensive. But kapatid, sometimes or you have to realize na ang truth po ay nakakasakit sa ating puso. Amen. Kapag po natamaan tayo ng salita ng katotohanan, ng salita ng Panginoon. Kapag nasaktan ka, it means mayroong mali sa iyo na dapat or kailangan itama ng Panginoon. Amen. Ano po yung una nating point kanina? The Lord is with you. Kailangan po malaman mo at maunawa na the Lord is with you. But you have to remain in the Lord. Amen. Number 2, if you seek Him, He will be found by you. Kapag hinanap mo ang Panginoon, mahahanap mo siya, kapatid. Now is the time to seek Him. Now is the time of your redemption, of your salvation. Amen? But if you forsake Him, He will forsake you, kapatid. Hallelujah. The Lord will forsake us if we forsake Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We worship your name, oh God. We bless your holy name, Father. Oh, we acknowledge your presence, Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Lord, sa salita nyo namin napakinggan, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord God, sa aming mga kapatid. Lord, sa TFI Church Apayao. Lord, sa mga nakikinig na online. Lord God, sa lahat po, Lord God, na nakarinig ng salita niyo, O Diyos. Dalangin po ko po, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos, patuloy na magbago, na patuloy maranasan namin, Lord God, ang power ng salita niyo, O Diyos, ang power ng Espiritu niyo, O Diyos, ang presensya niyo patuloy na mapuspos kami, manahan sa amin, Lord God, ang presensya niyo, Lord God, patuloy na maranasan namin ang pag-ibig niyo, Panginoon, patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang maranasan namin, patuloy na makilala namin kayo, Lord God, ng malalim pa, at patuloy, Lord, na bigyan nyo kami, Lord God, ng strength. Lead us and guide us, Lord. Give us, Lord, the desire of our hearts, Panginoon. The desire, Lord, to seek you, Lord. To seek your face. To seek your word. Hallelujah, oh Jesus. We worship you, Lord. We worship your name, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy na maranasan namin, Lord God, ang biyaya na nanggagaling sa inyo. Lord, your sufficient grace, Lord God, is enough for us. You, Jesus, is enough for us, Panginoon. Oh, hallelujah. Bless, Lord. Bless, O God, lahat ng nanonood na ikinig ng salita niyo, Panginoon. I-bless niyo patuloy niyo na iparana sa kanila, Panginoon, ang biyaya niyo, Panginoon, ang presensya niyo, pag-ibig niyo, Lord God. Lord, gamitin yung mga buhay namin na makita kayo, Lord, sa amin, O God. Na may bahagi, may pahayag namin ang salita niyo, Lord, ang magandang balita. That you, Lord God, is still available today, Lord.
that you, Lord God, is still available right now, Lord, in Jesus' name. I declare, Lord, the pouring out of your anointing, the pouring out of your blessing, Lord God. Your presence, Lord God, is within us, Panginoon. And we are thankful and grateful for that, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Lord, I declare victory, Lord God, sa TFI Church Apayao, Panginoon, na maging victorious sila, Lord God, magkaroon ng great harvest, great revival sa TFI Church Apayao, magkaroon, Lord God, ng boldness and courage, Lord God, ang lahat ng members ng TFI Church sa Apayao, Panginoong Diyos, in Jesus' mighty name, even, Lord, sa mga kasama namin sa online, Lord God, na mga kapatid kay Kristo, dalangin namin, Lord God, na kayo patuloy na kumilos sa buhay nila. Gamitin niyo rin po sila, Panginoon, sa kaparaanan niyo, Lord, na maibalita, Panginoon, sa ibang tao, Lord God, ang goodness at faithfulness niyo, Lord. Even the gospel of truth na maibahagi at maipahayag din po nila, Panginoon. At ang biyaya niyo maranasan nila palagi sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat, Panginoon, na patuloy na ipinaunawa niyo sa amin, Lord God, na kayo ang kasama namin palagi, as long as, Lord God, na kami, Lord God, ay hindi lalayo sa iyo, hindi tatalikod sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mananatili sa amin, Panginoong Diyos. And Lord God, we are thankful, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago sa buhay namin. Kayo ang Diyos na patuloy, Lord God. Hindi kayo nagbabago, Panginoon. At Lord, kayo ang patuloy na nagbabago ng buhay namin. We thank you, Lord God, for changing our life in Jesus' mighty name, for sanctifying us, Lord, for transforming our life. Oh, Rabayat Shikarabayan. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Oh Lord God, I pray na i-cover niyo kami ng banal na dugo ni Jesus at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na, Lord God, sa aming temporary na paghiwa-hiwalay, Lord God. In Jesus' name, nakasama namin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya, Panginoon. And we pray na ang biyaya niyo patuloy na maranasan, Lord, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. At sa Lord God, sa pag-close namin, Lord God, ng service na ito, Panginoon, we thank you, Lord. We love you, Lord. We worship you, Father, Son, and Holy Spirit. We acknowledge your holy presence, Lord, sa mga buhay namin. We acknowledge your name sa mga buhay namin. And we glorify you, God. At patuloy na kayo, Lord God, ang siyang maitaas lamang. Your name must increase and increase, must become greater and greater. And we must become lesser and lesser, Lord God. Hallelujah. Continue to humble us, Panginoon. In Jesus' name, continue, Lord God, na kayo ang kumilos sa buhay namin. Kayo ang manguna at mamagitan sa amin. Thank you, Lord God, for being with us sa mga oras na ito, Lord. We thank you, Lord. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, in the fellowship of the Holy Spirit, be with us always, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Maraming salamat sa mensahe. Totoo ang sinabi sa mensahe na dapat tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Dapat tayo ay hindi humiwalay sa ating kung may kapal na si Jesus Christ. Kasi pag tayo ay humiwalay rin sa atin. Totoo yun. Umadayo tayo kinihapo Diyos, umadayo mo isuna katatayo. So, umadayo tayo kuana, mabalin nga tiapo kata uray no, maski nagkaroon ng maraming promises, pero tayo po ay meron pong dapat natin gawin para sa ganun. Ang mga promises na ni Lord ay pwede natin i-claim yun sa pamagitan sa kanyang mga salita. Oo. Si Lord ay makapangyarihan
nasa Kanya lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya wala tayong magagawa kung wala si Jesus sa ating buhay. Amen. Magandang umaga sa lahat ng magandang gabi sa lahat ng nanonood. Sorry, kala ko umaga na. God bless sa lahat. Ang Panginoon ay palaging nasa inyo. At sana patnubayan tayong lahat si Lord at bigay lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw at ating mga panalangin sa Kanya ay lalong tumibay sa tulong ng Espiritu Santo ng Panginoon. Sana tayo ay hindi lumayo sa Kanya. Amen. Hindi tayo ay palaging nakaalaala sa Kanya, palagi nating binabanggit ang Kanyang pangalan kasi kung nakinig tayo sa mensahe, ang pangalan ni Jesus ay siya ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan ng lahat. Wala nang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, kanta tayo ng isang awitin. Natapos na naman, Panginoon, ang service na to, Panginoon Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa victory na ibinigay niyo na naman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Nakarapat-dapat lamang, Panginoon, na hindi kami maihiwalay sa inyo, sapagkat pag kami ay humiwalay sa inyo, Panginoon, mawawala po yung magandang plano mo sa aming buhay, Panginoon. Kahit karapat-dapat lamang, Panginoon, ng mga anak mo ay patuloy sa paglilingkod, patuloy na pakikinggan ang iyong salita, Panginoon Lord.
Maraming salamat, Panginoon. Nakaka-bless po talaga ang iyong mga salita, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Lord. Lord, we're giving you all back. Lord, the glory, the honor, adoration. In Jesus' name, amen.